Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Bago po natin panoorin po ang video ni Auntie Claire regarding po sa issue na kumakalat na mayroong cancer daw may cancer daw si Bongbong Marcos. Isang subscribe mo na dyan, isang likes dyan sa mga kapako OFW dyan kung saan sulok ka man ng mundo. Please subscribe my channel and like din sa aking mga videos. Kasi ngayon, tinatanong ngayon si Auntie Claire ng mga mainstream media kung totoo raw may cancer si Bongbong Marcos kasi nga kamakailan 'di ba naglabas ng video si Harry Roque na merong nagko-colostomy na lang daw si Bongbong Marcos. Kasi ang pinaka-issue diyan ganito, yung nagkasakit 'di ba nagkasakit si Bongbong Marcos at biglang dinala sa ospital yung doktor mismo ni Bongbong Marcos ay hindi naglabas ng findings o resulta kung ano talaga ang pinakasakit ni Bongbong Marcos. Wala tayong alam. Which is na inahanap yan ng taong bayan kung ano talaga ang sakit ni Bongbong Marcos. So ngayon ang nangyari po, tinanong 'di ba? Tinanong nagpa-interview si Auntie Claire diyan. Tinanong siya, ang sabi niya, bakit daw ang doktor ang magsasalita? Ay hindi naman siyang may katawan. 'Di ba sinabi niya sa press briefing diyan, dapat daw ang magsasalita si Marcos Jr., yung kasi siyang may katawan kung ano ba yung dinaramdam niya sa pagkatao niya. 'Di ba? Ganon siya ganon siya ka ubub ang pagkatao na 'to. Ngayon, gigil siya kay Harry Roque kasi nga sinabi ni Harry Roque na may cancer na si Bongbong Marcos. Kasi pumunta sa abroad si Bongbong Marcos eh. Ngayon panoorin po natin ito yung mga paliwanag ni Auntie Claire. Na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Vice President Sara Duterte said she is... Di ba sabi niyo mga fake news peddler? Ano bang ginagawa niya Ano bang ginagawa ni Auntie Claire? Di ba ang dami niya ring mga kabalintunaan niya at mga kasinungalingan ginagawa diyan sa press briefing niya? Tapos ngayon magsasalita siya sa mga tao na kasinungalingan lang daw. Ano bang ginagawa mo diyan? Di ba kasinungalingan din kasinungalingan para dipinsahan lang ang iyong amo. ito pang nakatuwa. Yung in-interview tungkol naman kay BP Sara, naku, grabe kalupit ang kanyang mga sagot. Nakakatawa talaga ito. Panoorin natin. Is no longer talking to senators in sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafila ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread. Po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente. Umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay. Ngayon ang tanong, asan na yung 20 pesos na bigas? Auntie Claire, asan na ngayon? Hindi nga yan nakaabot sa mga ibang lalawigan, lalo pa sa lalawigan ng Palawan, hindi yan nakaabot ang 20 pesos na bigas. Di ba? Hindi maganda talaga ang bigas. Hindi maganda po ang bigas na tag 20 pesos yung presyo. Talagang pwede mo ipakain talaga sa baboy yun. Kasi nga, hindi po deserve ng mga Pilipino yung kakainin nila ay hindi mabangong bigas, hindi deserve. Kasi unang-una, ang kinikitan yung pera dyan ay hindi pera ninyo yan, pera yan ng taong bayan. Kapal ang mukha nito.
Kaya ngayon sa Palawan, pumunta ka sa Palawan, hanapin mo kung mayroon 20 pesos na bigas na nagkakalat sa mga palengke kung saan-saan. At ibebenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Follow-up question from Julie Baisa, one page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suhestyon ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. Sunod po na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadidismaya? Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. So doon sa mga nadismaya, Anong walong nadismaya? Milyon-milyon pong nadismaya, Anti-Clear, milyon-milyon po nadismaya tungkol po sa impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Hindi 8, milyon-milyon. Yung mga bumuto yan sa Kongreso dyan, mga bumuto kay Kongreso dyan, ay mga kakulto yan ni Bongbong Marcos na ibasura. Dahil expected na ng mga DDH yan, mga supporters at mga vlogger na sumusuporta sa Duterte administration, scripted na yan. Kaya wag mong sabihin na 8. Nako naman. Anti-Clear. siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang Nakita na namin, narinig na namin po yung nilalaman po ng impeachment complaint, Anti-Clear. Malinaw na malinaw pa sa sabaw, Anti-Clear, na lahat po ay katiwalian po. Sino bang kumukumpa sa buong Pilipinas? Sino pong nagpapagalaw sa buong Pilipinas? Diba si Marcos Jr.? Lahat po nangyayari po na katiwalian sa bawat institusyon, yan po ay mayroong kaagapay na kumpas ng isang namumuno. O sino ang namumuno? Si Marcos Jr. Huwag mo sabihin na hindi siya namumuno. Siya pumipirma sa lahat po ng budget. Siya pong pumipirma lahat sa pinapalabas na budget ng buong Pilipinas. Sa sobrang laki siya pumipirma. Diba? Kaya wag mo sabihin hindi siya kasali sa katiwalian na nangyayari po sa Pilipinas. Kaya ang nangyayari, sobrang baba ang sorbe ni Bongbong Marcos kasi nga palpak ang kanyang pamumuno at ang kahirapan sa Pilipinas ay lumulubo. Pati pangalawa yung ekonomiya bumabagsak na Anti-Clear. Wag mo nang pagtakpan husto. Baka nga totoo ang sinasabi ni Harry Roque, may cancer sa kulon si Marcos Jr. So yan muna mga kawangis ko, yung update natin sa araw na to. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and like din sa aking mga videos. Sa ngayon, bye-bye and masalam.